Ngayon, ang ating topic ay ang kasaysayan ng YouTube. Alam nyo ba ang YouTube na ginagamit natin ngayon upang pagkakitaan ng maraming content creator sa pamamagitan ng mga na-upload nating mga videos ay inumpisahan ng tatlong magkakaibigan na dating mga empleyado ng PayPal na isang American multinational financial technology company na pag-aari nila Ken Howery, Max Levchin, Luke Nosek, Hugh Pan at Peter Thiel na ang kanilang headquarters ay matatagpuan sa San Jose, California, USA at ang kumpanya ng PayPal ay itinatag noong December 1998 na kung saan dito ang nagtatrabaho ang tatlong magkakaibigan noon bago nila tinatag ang YouTube. Sino-sino ba ang tatlong ito na original na nagtatag ng YouTube? Kilalanin natin sila sa pamamagitan ng channel na ito kay Ferds TV Official 2.0. Ang una ay si Steve Chen. Si Steve Chen ay isang Taiwanese-American na pinanganak noong August 25, 1978 at nakapagtapos ng pag-aaral sa University of Illinois at Urbana-Champaign at nakapagtapos bilang software engineer. Siya ang una sa tatlo na naging founder ng YouTube noong 2005. Ang pangalawa ay si Chad Hurley or Chad Meredith Hurley. Siya ay pinanganak noong January 24, 1977 sa may Reading, Pennsylvania, USA at nakapagtapos ng pag-aaral sa Indiana University of Pennsylvania at naging profesyon bilang webmaster. Siya rin ang pangalawa na founder ng YouTube noong 2005. Ang pangatlo ay si Jawed Karim. Si Jawed Karim pinanganak sa Merseburg, Saxony-Anhalt, East Germany noong October 28, 1979 at siya ay nakapagtapos ng dalawang kurso sa University of Illinois Urbana-Champaign bilang Bachelor of Science at Master of Science sa Stanford University, kaya ang naging propesyon niya ay bilang software engineer. Ang YouTube ay opisyal na naitatag noong February 14, 2005 at ang naging headquarters nito sa may taas ng pizzeria at isang Japanese restaurant sa may San Mateo, California, USA. Paano inumpisahan ng tatlo ang YouTube? Nag-enjoy noon ang tatlong founder ng YouTube sa isang dinner party sa apartment ni Steve Chen. Sa party na ito ay ginugol ni Chen at ang kanyang kaibigang si Chad Hurley ang malaking bahagi ng party sa shooting ng mga video at digital na larawan ng isa't isa. Madali nilang na-upload ang mga larawan sa website, ngunit ang mga video ay walang pag-asa, kaya nag-isip ang tatlo ng panibagong paraan kung paano sila magtagumpay at tumatok sa masa ang tinatag nilang YouTube. Kaya nagpasya sila na lumikha ng isang website sa pagbabahagi ng YouTube kung saan maaring mag-upload at magbahagi ng mga video ang mga user na katulad natin ngayon. Ito ang nakita nilang paraan dahil si Chen ay may pambihirang kakayanan na gumawa at sumulat ng mga code at naging parte naman ni Hurley ay ang taga-disenyo ng website. Nang maglaon, lumipat ang team ng tatlong magkakaibigan sa may maluwag na opisina sa itaas ng pizzeria at Japanese resto upang may sagawa nila ng maayos at wasto ang kanilang plano. Pagkatapos nilang lumipat ng opisina ay nag-upload sila ng kauna-unahang video noong April 23, 2005 at mayroon pamagat na Me at Zoo. At kalaunang binahagi nila sa publiko ang mas magandang bahagi ng aktibidad ng site noong Mayo 2005 at pagkalipas ng 6 na buwan, opisyal na inilunsad ang YouTube noong Nobyembre 2005 at sa kaparehong buwan at taon ay nakakuha ng suporta sa mga investor sa halagang 11.5 million US dollar upang lalong palakasin ang proyekto nito dahil sa tiyaga at mahabang pasensya ng mga unang founder ng YouTube ay nagtamo ng tagumpay noong 2006. Lumikha ang YouTube ng spark sa digital market dahil sa inanunsyo nitong mahigit 65,000 bagong video ang ina-upload araw-araw at mayroong mahigit 100 million view ng video araw-araw sa parehong taon. Dahil sa nakamit na tagumpay ng YouTube, nagka-interes ang Google. Kaya binili ni Google ang YouTube sa halagang
$1.65 billion. Pansin natin noon kapag nanonood tayo ng mga video ni YouTube ay walang ads dahil tinanggihan noon ni Chad Hurley na lagyan ng ads dahil sa inaakala niya na magiging abala lang ito sa mga gumagamit kay YouTube. Pero hindi nagtagal ay pumayag din si Chad na malagyan ng ads ang bawat video ni YouTube. Kaya noong Agosto 2007, ang YouTube ay nangibabaw na online video upload at viewing site at mayroon share na 43% sa stock market, at noong Enero 2009 lalong lumago si YouTube at nagkaroon ng higit 6 billion na video at views at naging pinakamahusay na platform ng pelikula para sa mga artista upang ipakita ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mundo. At noong Hulyo 2007, nakipagsusyo ang YouTube sa Verizon Wireless upang bigyan daan ang mga tao na magsumiti ng mga video sa pamamagitan ng multimedia messaging services. At noong December 2007, nilikha ng YouTube ang partner program upang payagan ang mga user magpatakbo ng mga ads sa pamamagitan ng kanilang channel at mabayaran. At dagdag pa ni YouTube, sa mga video na ina-upload ng mga content creator o user ang video annotation, kung saan maaaring magdagdag ang mga user ng mga text box at speech bubble upang lalong pagandahin ang nilalaman ng mga video na ina-upload. At pagsapit ng buwan ng Abril 2015 ay pinayagan na ni YouTube ang pag-live streaming sa kanya-kanyang channel. At dagdag pa rito, noong November 2016, si YouTube ay pinayagan na rin ang bawat live streaming sa ating mga channel na ipin ang bawat komento na ating magustuhan. Kaya maging halimbawa natin ang dedikasyon ng tatlong magkakaibigan na sina Steve Chen, Chad Hurley at Jawed Karim sa pagpupursigi, sipag at pagmamahal sa kanilang naumpisahan na kahit nakaranas sila ng kabiguan sa una, pero gumawa sila ng iba't ibang paraan upang makamit ang tagumpay sa huli. Aaminin man natin o hindi, marami ang nabago ang buhay at naging matagumpay sa naharap dahil kay YouTube. Tandaan natin na mas masarap o ipagmalaki sa mundo na bawat tagumpay na ating nakamtan at ating pinagsikapan at pinagpaguran na mayroong kalakip na pagmamahal at pag-asa na mula sa Diyos. Huwag niyo po akong kalimutan na subscribe at ikalimbang ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking ina-upload. Magkita-kita po tayo sa sunod at maraming salamat po.